Kung meron ka pong XRP holdings ngayon, ang presyo po ng bawat isa ay nasa 120 pesos sa pera po natin. Pero sabi po ng isang crypto expert ay aabot daw ito ng lampas $100 kada token or mahigit 5,500 pesos po yan sa pera natin. At ang mas matindi pa dyan, habang umaakyat daw si XRP ay babagsak naman daw si Bitcoin sa presyong $5,000. Kaya posible ba talaga yan? Ngayon pong July 2025 ay nag-viral ang isang statement mula po sa isang kilalang crypto personality na si Ginong Eduardo Farina. Ayon po sa kanya, ang pinakamalaking kita raw na makukuha niya sa buong buhay niya ay manggagaling sa paghawak or pag-hold kay XRP habang umaabot ito ng mahigit $100 na presyo. Kaya grabe, di po ba? Pero teka lang, totoo kaya ito o isa lamang itong pangarap? Kaya sa video na ito ay hihimayin po natin ang buong kwento. Bakit po ganito kataas ang kumpiyansa ng ilan kay XRP? Ano po ang kanilang mga batayan? At totoo bang babagsak itong si Bitcoin habang sumisipa paakyat si XRP? Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba may nagsasabing aabot daw si XRP sa presyong $100 or higit pa? Ayon po kay Ginong Farina, kaya niyang kumita ng sobra-sobra kung hawak lamang niya si XRP hanggang umabot ito sa presyong higit $100. Ang kasalukuyang presyo po ni XRP ngayon ay nasa halos $2.18. Ibig pong sabihin, kung totoo po ang kanyang sinasabi, lalago ito ng halos 4,900%. Grabe po ang porsyentong yan. Kung may 10,000 XRP ka ngayon at umabot nga siya ng $100 na presyo, instant milyonaryo ka na, syempre. Kaya naman ang payo ni Ginong Farina, kung kaya mong mag-ipon ng 10,000 na XRP ay gawin mo na. Pero syempre, hindi lamang po siya ang naniniwala rito. Isa na rin pang supporter, si Madam Linda Jones, na kilalang crypto wealth mentor ang naniniwala dito. Noong pong taong 2021 ay nakabili po siya ng 400 na XRP sa halagang $100 lamang. Pero ngayon, dahil tumaas na si XRP, ang $100 ay makakabili na lamang po ng halos 45 na XRP. Sabi pa ni Madam Jones, darating ang panahon na ang $100 ay sapat na lamang para makabili ng isang XRP. Oo, isang token na lamang. Kaya't para sa kanya ay hindi imposible ang $100 na price target. Ngayon is, paano nga ba maabot na XRP ang $100 na presyo? Ito po ang pinakamalaking tanong. Paano nga ba maabot na XRP ang ganitong kataas na halaga? Kung ang pagbabasihan po natin ay ang market cap or kabuuang halaga ng circulating supply na XRP, ay kailangan po nitong umabot ng halos $6 trillion para sa presyong $100. Malaking numero po yan. Para sa comparison, si Apple ay may market cap na nasa $3 trillion. Kaya ang tanong, kayang-kaya ba talaga ni XRP na talunin ang mga higante ng stock market? Pero ayon po sa ilang taga-suporta, kung nagawa raw ni Bitcoin na umakyat sa $100,000, bakit hindi itong si XRP? Ayon po kay Ginong Altan Tutar, ang founder po ng More Markets, ang paniniwala ng XRP community ay kahalintulad daw ng pananampalataya ng mga early Bitcoin believers noon. Kung may mangarap, wala namang bayad, di po ba? Ngayon ay totoo naman kaya na babagsak si Bitcoin sa presyong $5,000? Ayan.
Habang bullish or positibo ang pananaw ni Ginoong Farina kay XRP, bearish naman po siya kay Bitcoin. Sa totoo lang ay sinabi niya na ang ikalawa sa pinakamalaki niyang kikitain ay manggagaling daw po sa pag-short or pagtaya laban kay Bitcoin hanggang bumagsak ito sa presyong $5,000. Kaya wow! Sa panahon ngayon, kung kailan umabot si Bitcoin ng mahigit $100,000, sinasabi niyang babagsak ito ng halos 95%. Parang mahirap pong paniwalaan. Lalo na't maraming malalaking investors at institution ang naglalagay po ng pera kay Bitcoin sa pamamagitan ng spot ETF at saka mga sovereign wealth funds. Sa kasaysayan, kapag bumabagsak po itong si Bitcoin, damay halos lahat ng altcoins at kasama na po dyan itong si XRP. Kaya kung babagsak itong si Bitcoin ng ganyang kalaki, malabong sumakay si XRP sa pag-akyat. Ang mas malamang na mangyari ay pareho po silang bababa. Pero para po kay Ginoong Farina, ang ideya niya ay ganito. Habang umaalis daw ang pera kay Bitcoin ay lilipat daw ito kay XRP. Parang capital rotation, isang malaking paglipat ng yaman. Pero ang tanong ay mangyayari nga ba talaga ito? Ngayon ay kung susuriin po natin ang $100 na presyo para kay XRP, base po sa data at saka historical trends, mahirap pong paniwalaan ang $100 na XRP na presyo sa ngayon, sa kasalukuyan. Bukod po sa market cap requirements ay malaki rin ang impluensya ni Bitcoin sa galaw ng buong crypto market. Ika nga kung umuubo po itong si Bitcoin ay sinisipon din ang buong crypto market. Kahit may paniniwala ang ilang mga eksperto gaya ni na Ginoong Farina at Madam Jones, ang katotohanan po ay walang garantiya sa crypto market. Oo, may potensyal po itong sa XRP, lalo na sa mga developments niya sa cross-border payments at partnerships sa mga financial institutions. Pero kailangan din natin na maging realistic at handa sa volatility o pabago-bagong presyo nito. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas na patuloy na nagtatrabaho, naghahanap ng extra income or sumusubok sa crypto, ang balita na ito ay nagbibigay po ng inspirasyon. Pero kailangan din nating tandaan ang katotohanan. Kung maglalagay po tayo ng pera kay XRP dahil lang sa possibility na umabot ito sa presyong $100, baka masunog po tayo kung hindi po ito mangyari. Ang tama pong diskarte ay ang mag-invest lamang ng pera na kaya po nating mawala. At kung naniniwala po tayo sa project na XRP, pwede po tayong mag-accumulate ng dahan-dahan at iwasan po natin na mag-all in. At syempre, wag din nating basta-basta i-short itong si Bitcoin dahil lamang po sa sinabi ng isang eksperto. Marami pa rin po ang naniniwala kay Bitcoin bilang isang digital gold at store of value. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin si Ginoong Farina ay may matinding paniniwala at tiwala kay XRP. Posibleng base po ito sa malalim niyang pag-aaral, malalim po niyang pag-aaral o simpleng pananampalataya lamang. Pero para po sa isang average na Pinoy investor, mas mahalaga pa rin po ang risk management, tamang timing at saka diversification. Hindi naman po masama ang mangarap. Pero sa crypto, mas okay kung meron po tayong plano, disiplina at saka mahabang pasensya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.